Grabe nangyari sa Ukraine mga tol. Niyanig ng mga malawakang pag-atake magdamag ng Russia mga tol, no? Air support, no, ang panawagan ngayon dito ng Ukraine. Pag-usapan natin 'to mga tol, samahan ninyo ako. Audio Jungle. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Meron tayong balitang pag-uusapan ngayon mula rito sa UNTV News and Rescue, no? Magdamag mga tol, inatake ng Russia ang Kyiv, Ukraine, kasunod mga tol ng intelligence report na nag-udyok kay Ukraine President Volodymyr Zelensky na putulin ang kanyang state visit sa Ireland at agad na umuwi. So nasa Ireland siya. Napauwi siya mga tol matapos bakbakan magdamag ng Russia etong kanyang bansa. Kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alamin natin ang buong detalye, panoorin natin to. Naglunsad ng malawakang pag-atake ang Russia laban sa Ukraine gabi ng Miyerkules. Kanya-kanyang takbo sa metro stations ang mga Ukrainian kasunod ng banta at kinabukasan nga ito na ang tumambad sa kanila. Grabe, no? Mga gusaling nasira at Imagine mo, no? Gabi, galing ka sa trabaho, magpapahinga ka na lang tapos biglang tumunog yung alarm. Wala kang magagawa, bit-bit mo buong pamilya mo, di ba? O kaya kung wala kang pamilya, bit-bit mo sarili mo, kung ano man ang mabibit-bit mo, tatakbo ka sa mga ganong ilalim, no? Underground, sa may mga subway station. Tapos pagbalik mo, wala ka ng tirahan. Grabe. Ito yung sinasabi ko paulit-ulit, lalong-lalo na sa mga Pilipinong nanonood dito na bagamat meron tayong tensyon dito sa West Philippine Sea, hanggat maaari mga tol, hindi natin talaga dapat pairalin yung gigil natin. Oo, nakakagigil sila pero hindi tayo dapat mag-wish o maghangad ng digmaan kontra China kasi baka ganito mangyari sa atin. Tuloy natin. at ilang establishmentong umuusok pa bunsod ng mga tumamang drones at missiles mula sa Russia. Yan, no? Si Ukraine President Volodymyr Zelensky nagmadaling magpaalam sa kanyang commitment sa Ireland dahil sa natanggap na intelligence report sa gagawing pag-atake. Сьогодні є інформація дуже неприємна. Today there is information that is very unpleasant information. Russian mass attack their intelligence, and right after our press conference, after our communication, I will return to Ukraine with the team very quickly. So nakatanggap na pala siya ng intelligence report na magkakaroon ng malakihang pag-atake. So ang ginawa niya, napauwi siya. So eto na nga ang nangyari mga tol. Приємно про російського масованого удару. Є дані розвідки, і одразу після нашої прес-конференції, після нашого спілкування, я дуже швидко буду з командою повертатись в Україну. Imagine mo, since 2022, ganito na yung hinaharap ng mga Ukrainian. Parang tila ba wala na silang kapayapaan araw-araw at hindi nila alam kung ano ang sasapitin nila sa kinabukasan o may bukas pa bang mag-iintay sa kanila o naghihintay sa kanila. Ibig sabihin mga tol, kung ikukumpara mo nga ang kalagayan nila sa kalagayan natin dito, di ba? Maswerte pa tayo kung tutuusin dahil ang pinoproblema natin yung kakainin natin kinabukasan. Di ba? Trabaho ka lang, pagka napagod ka, pwede ka magpahinga tapos wala ka nang aalalahanin. Dito mga kapatid, sa nangyayari sa Ukraine, bukod sa problema na rin nila yan, syempre kakainin nila araw-araw, tatrabaho, hindi nila alam mga tol kung may bukas pa bang nag-iintay sa kanila kasi nga may mga ganitong biglaang malakihang pag-atake sa kanilang bansa. O sa Kyiv mga tol, city, syudad yan. Ilang large-scale missiles ang nakitang pinaulan ng Russia sa Kyiv na bukod sa mga residential areas ay tinamaan rin ang ilang planta ng langis at pasilidad militar ng Ukraine. No, 'di ba? Ang tinatarget mga residential area pa. 'Yun pa ang tinatarget nila. Ilang malalakas na Zyklon at Iskander missiles ang pinakawalan ng Russia na nagdulot ng lubhang pinsala. Wala pang eksaktong ulat sa bilang ng nasawi o lawak ng pinsala. Sa kanyang post, mahigpit ang panawagan ni Ukraine Foreign Minister Andriy Sybiha ng tulong sa mga kaalyadong bansa at sa international community. Do not delay decisions on air defense for Ukraine.
This is our main request to our partners after Kyiv suffered a night of horror. We demand strong international responses. Ang hinihingi nila yung air support, katulad ng halimbawa meron ang Israel. 'Di ba kapag nagpapaulan ng mga ballistic missile ang Iran sa kanila is nasasalag nila dahil meron silang malakas na Iron Dome. Bagamat may mga nakakalusot pero napakalaking tulong kung meron ka talagang air support. Dito sa Ukraine, tignan nyo nangyayari sa kanila. So yun talaga mariing panawagan nila. Makailang ulit nitong sinabi ang agarang pangailangan sa air defense, mas matinding sanksyon at tulong maging sa enerhiya at langis na hindi dapat na ipagpaliban pa, kundi ngayon na. Kamakailan nagpatawag ng isang strategic meeting si Russian President Vladimir Putin kasama ang mga miyembro ng Russian Security Council. Hinihinalang doon na buo ang plano para sa nangyaring pag-atake sa Kyiv. Alam mo, bagamat umaatake ng ganito itong Russia, may problema rin sila sa langis. Ito mga balita nitong nakaraan, sobrang kapos na sila sa supply ng langis. Biruin mo, Russia, napakalaking bansa niyan mga tol. Pero ngayon, kapos na rin sila sa supply ng langis. Laman na rin yan ang mga balita ngayon. So, bagamat malaki sila at maliit lang ang Ukraine, pero since nga may support ang Ukraine, is nahihirapan din talaga ang Russia rito. Isa sa hinihinalang plano ay ang kumbinsihin ang Belarus na payagan ang Ukrainian troops na maglunsad ng operasyon sa kanilang lugar laban sa Baltic countries, sa Scandinavia at the British Isles. Ang regional border ng Kaliningrad sa Russia at Belarus ay lokasyon ng pinakamalalakas na antena na maaaring magsilbing komunikasyon para sa mga strategic bombers at submarines dahil kayang kontrolin mula roon ang operasyon maging sa karagatan. Habang umaatake ang Russia sa Ukraine, emosyonal na ang mga Russian dahil sa nararanasang krisis sa langis. Yun, ito yung sinasabi ko, kasama rin pala sa report na to. Talagang critical din mga tol yung kalagayan nila. Sa kanilang bansa, ang Ukraine naman hindi rin nagpapakampante sa pagtatanggol at paglunsad ng opensiba. Grabe, Ayon no? kay Zelensky, ito lang ang magagawa nila sa ngayon at ang pagbibigay ng mas matindi pang pressure sa Russia ang kanilang inaasahan para tumigil ito at sumuko. Grabe, sobrang tagal na nitong labanan na to. 4 na taon na yan. Putin wants to keep fighting, and it's true. That is why he must face conditions that make it impossible for him to keep this war going. We are creating those conditions through our long-range strikes on Russian military and oil facilities. Our medium-range sanctions are also having an effect. They make it harder for Russia to occupy our territory, our lives. Bradley Robust. Grabe no, anong nangyayari dyan no, napakahirap. Eh yan, tingnan nyo to, yung mga Ukrainian citizen, no, puntahan sila rito sa may subway kasi yung underground subway nila, yun yung pinaka-safe sa kanila. Kasi nga, yung mga gusali doon, mga residential area ang pinapatamaan ngayon ng Russia. No? Ngayon, alam nyo, itong mga nakikita natin ganito, di ba? Pwede na nating kapulutan ng aral to kung sakasakali man mga tol, nagmamasid-masid kayo. Hindi nyo talaga nanaisin, hilingin sa bansang kinaroroonan ninyo na maranasan ng mga ganito. Ay nako po. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayo magbigay ng inyong komento at reaction sa ibaba. Peace out.